Tingin nyo ba, mahal na or mura itong power station na to? Yung price niya ngayon is parang nasa 7,000 plus. Ano naman kaya yung mapapagana natin sa maliit na power station na to? Yan ang susubukan natin. Yung brand niya guys is Romilly 220 volts power station. Dito sa taas merong handle, merong LED light magkabila, USB port, LCD screen, at dito naman sa likod, darito yung ating mga ports and button or switch. Ito yung power on and off switch. Ito naman sa LED light. Ito naman para sa inverter, ito yung ating voltmeter. As of now, nakakapagbigay siya ng pataas 220 volts. Ito yung dalawa nating AC output. Ito naman yung ating charging port. Meron tayong output dito para sa 12 volts cigarette lighter port. Dito sa likuran, sa harap, wala din naman. Sa gilid naman, wala din. So dito sa taas, narito yung ating fan grill. Dito sa screen, nakalagay yung voltage ng battery. Sa ngayon, siya is nasa 12.6 volts or 100%. Ito naman sa baba, meron pa siyang label. Yung kanyang model is JF518. So siguro 500 watts yung kanyang AC port at 18 ampere hour naman yung kanyang battery capacity or nasa 199.8 watt hour. Ngayon ay buksan naman natin siya. Tingnan natin yung kanyang laman sa loob. Ito na. Ayan. And look at here inside. Ito. Yan yung kanyang battery at inverter. Meron siyang lithium-ion battery, may BMS din naman, at ito yung maliit niyang inverter. Ito, tinalupan ko na. So, bale, meron siya ditong 7 na parallel na batteries at nakatatlong series. So, total of 12 volts or 12.6 volts. Malaki pa yung kanyang case, pero yung laman is sobrang liit. Ito lang yung kanyang battery, 18 ampere hour or 199 watt hour. And siguro kasya pa to ng dalawa pa. So, bali dalawang batteries. Ganito kalaki. Ito naman yung kanyang AC output. 220 volts AC at nasa 50 Hz. So, halos pareho lang sila. 220, 220. Same lang sila. Accurate naman yung kanilang voltmeter at naka 50 Hz. Yung kanyang waveform naman is modified sine wave. At hindi naman ay nakakagulat kasi karamihan talaga ng mga generic or mumurahin mga portable power station, yung kanilang inverter talaga is modified sine wave, 500 watts pababa or mga 300 or 200 watts at naka 50 Hz lang talaga. And now, wag na natin patagalin. I-test na natin kung ano nga ba yung kaya ng power station na to. Subukan natin siya sa isang 40 watts na electric fan kung siya nga ba is maingay or hindi. Ngayon guys is ayan, 3:42 ng hapon. So try na natin itong ating power station sa isang 40 watts nating stand fan. Kapag mga modified sine wave inverter or power station, medyo maiging sila. Pero try natin ngayon dito. So, buhay naman na siya. And yung inverter ay, yan. Buhay na rin. And sasagad na rin natin siya sa kanyang maximum, sa number 3. Eto, malakas naman yung hangin since nakasagad siya, pero medyo maiging siya. Eto guys, pakinggan nyo dito. Medyo maugong siya. Pero try natin kung hindi naman siya masisira. Pero wala pa naman ako na-try na mga electric fan na nasira sa modified sine wave. Yun nga lang medyo maingay. Simula 3:41 ng hapon, try natin kung mga ilang oras siya bago malobat nang nakasagad yung fan. And here guys, nalobat na yung ating power station. So tinagtag na si mother at nalobat daw tong power station ng 8:36 ng gabi. So siya na yung nagbunot. So bale 3:42 ng hapon hanggang 8:36 ng gabi bago nalobat yung isang power station na to. Gamit na natin siya sa isang 40 watts na AC fan at medyo maingay lang siya ng konti. At tumagal naman siya ng 4 to 5 hours. So pwede na rin kapag nagba-brownout. Yun nga lang, nasagad natin siya hanggang 0% talaga at hindi yun maganda para sa mga battery ng mga power station. Kahit nga sa cellphone, masama yung nadidrain ng hanggang 0% eh. Mas better, magtira tayo ng hanggang 20%. So, 80% lang yung kanyang power ang gagamitin natin. Kapag kita natin na nasa 20% na lang yung kanyang laman, tama na muna yung paggamit natin. Although, hindi naman siya agad-agad masisira, pero in the long term is mas mabilis malolobat yung kanyang battery. And now, pang charging setup naman tayo. Try natin mag-charge dito ng mga devices natin. Ngayon guys is 100% pa naman yung ating power station. Yung i-charge natin naman ngayon is mga maliliit na devices lang. So, number 1, itong ating maliit na mini lamp. Palagi itong nagagamit kapag nagba-brownout or pumupunta sa labas ng ngingilaw ng mga kung ano-ano since malakas din yung kanyang ilaw at matagal siyang malobat. So, try natin dito. So, ayan. Lobat pala siya kanina so bigla akong chinurge na buhay. So, ngayon nagcha-charge naman siya. And next naman natin itong isa. Sobrang hina na rin ang kanyang ilaw kanina so lobat na rin. Try na rin natin. Ito yung pangalawa, nagcha-charge na rin. Tapos, magcha-charge na rin ako ng isa pang cellphone. So, puno na yung ating USB port dito. Gagamit na ako ngayon ng kanyang AC port. Gagamit ako ngayon ng charger. Pero dahil marami pa tayong i-charge, gagamit ulit ako ng isa pang
extension cable para mas marami tayong may charge. Pwede naman tayo mag-plug dito ng mga extension cable as long as yung power na ipa-plug natin or charge natin total ay less than 500 watts. So number 1, isang cellphone. Itong extension cable na gagamitin ko ay may kasama na ring USB port. So may charger na rin siya kaya hindi na ako gamit ng aking external charger katulad nito. So, ayun, nagcha-charge na rin. And then, isa pang 5,000 mAh na cellphone. Ito, sa sunod na USB port ng extension cable. Mabilis lang naman ito ma-full charge kasi fast charge naman itong mga cellphone na to. At another, isa pang iPhone 12 Pro. Dito naman sa AC port, gagamit na ako ng isa pang charger. Kasi wala na tayo mapag-plugan. Mabilis nito ma-full kasi ito is nasa 30 watts. Tapos, magpa-plug na rin ako ng isa pang charger. Kasi sa i-charge naman natin itong isang drone. Ito ay mabilis ding ma-fully charge, so mamaya-maya tapos na tayo dito. So, baling device na charge natin ngayon ay isang drone, isang iPhone 16 Pro, isang iPhone 12 Pro, isang Android phone, tapos isang ilaw, and another desk lamp. So total of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan natin kapag na full charge na lahat yan, kung ilan yung matitira sa kanya, simula ngayong siya is 100% pa. Lobat nga pala itong mga devices na to bago natin sila i-charge dito sa power station para matry natin kung ilan yung matitira dito sa power station na to gamit yung mga devices na to. And here guys, fully charged na yung mga devices natin. Actually, naunang ma-full tong mga cellphone na fast charging tsaka itong isang drone na to kasi mabilis silang ma-fully charge. Ayan, 4 bars na. Yung ating mga maliliit na cellphone, iPhone 12 Pro at yung Android phone, 100% na rin. At ito namang ating ilaw, okay na rin. Ayan, actually matagal itong ma-fully charge. Pero ito yung tira sa ating battery, sa ating power station. Meron pa siyang tirang 78% pa yung tira kasi mga cellphone at maliliit na devices lang naman yung chinarge natin. Pero kung lahat ng mga devices na to ay sinaksak or chinarge natin gamit yung kanyang AC port, ginamit natin yung kanyang inverter lahat, ay possible na mas mabilis siyang malulobat. Or kung hindi man nalobat is mas malaki yung mababawas sa kanya kasi mas hindi efficient sa power kapag gumagamit tayo ng inverter. Mas better ay sa kanyang USB port para DC power lang at mas matipid. And now, try naman natin i-overload yung kanyang inverter. Ano kaya yung mangyayari? Sasabog kaya siya or masisira? Isang 1,200 watts na electric kettle. Ito naman nasa 500 watts lang. So, tingnan natin. Buhayin ko muna yung kanyang inverter. Okay. And then, plug. And then, turn on natin to. 1, 2, 3. Umugong siya. Nag-buzzer. So, nag-alarm siya sa kanyang overload protection siguro. Try pa natin isa. Ayun. Tumutunog siya. Nag-toot. Ayun. So, meron naman siyang overload protection kapag hindi niya kaya. Ayun. Hanggang ngayon, na tumutunog pa rin. So, ang gagawin natin is turn off natin. And then, buhayin ulit. So, ayun. Pwede na siya sa ibang appliances. Bumalik na siya sa 220 volts. So, okay naman. Turn off lang natin, then saka natin i-on para magamit natin sa ating mga appliances na iba. Pero huwag lang sa mga malalaking appliances. 500 watts, 50 Hz lang pababa. And now, ilang oras naman siya bago ma-fully charge gamit yung kanyang 5 amperes or nasa 65 watts na AC charger. Subukan natin sa kanya. So guys, ngayon yung power station siya is talagang drain, 0%. Hindi na nga siya mabuhay dito. Ayan, hindi na buhay yung kanyang power indicator. So, i-charge natin siya. Tingnan natin kung ilang oras siya bago ma-fully charge. Naglagay na rin tayo ng isang power meter para matrack natin. So, eto ngayon. Nagcha-charge na siya at base sa meter, nasa 52.4 watts yung napupunta dito sa power station. Try nating power on. Ayun. Nabuhay na siya. Buhay pa pala yung inverter dito. Patayin ko muna. Okay. Ayan. 9.7 volts at nasa 6% siya ngayon. Bigla siya nagkayo ng percentage since naka-plug nga sa ating charger. And here guys, fully charged na yung power station. So, bali siya is 12.6 volts na yung battery at nasa 100% na rin yung kanyang laman. At base naman dito sa ating meter, na full charge siya sa loob ng 5 hours and 50 minutes. Almost 6 hours na rin. At nakakuha naman siya dito ng 275 kWh. 2.7 kilowatts. Ayun na yun guys, na fully charged siya ng more than 5 hours or almost 6 hours na rin siya. At nakonsume naman siya ng 0.275 kWh or nasa 275 watt-hour. Kung nasa 15 pesos ang per kilowatt na kuryente, gagastos tayo dito ng nasa 4 point something peso. Medyo malaki din yun kung palaging dito tayo magpa-plug. So, mas better gamitin natin siya kapag nagba-brownout or
pang backup power lang talaga siya kapag nagpa-power interruption. And wala din siya guys kasamang solar panel, wala din siyang solar charge controller sa loob. So hindi natin siya ma-charge talaga sa solar panel. Pang charge lang talaga ay sa kuryente. So the best lang siyang pang outdoor kapag nagka-camping and pang backup power lang talaga kapag nagba-brownout out. At dahil naka-modified sine wave siya guys at naka 50 Hz lang, hindi siya pwedeng gamitin sa mga sensitive appliances gaya ng mga rice cooker, mga refrigerator, mga washing machine. Actually sa 840 watts na AC fan na ginamit ko, hindi talaga dapat siya pwede doon kasi maingay at naka-modified sine wave siya. Pero in my case naman, hindi pa na ako nasisiraan ng mga electric fan na charge ko sa ganito. Medyo maingay lang talaga. Pero the best lang siya pang mga ilaw, pang charge ng cellphone, ng laptop, ng mga portable speaker, yung mga emergency emergency appliances. And para sa inyo guys, sa presyo ng nasa 7,000 mahigit or 7,000 pababa, bibili ka pa ba nito or maghahanap ka na ng iba? Comment mo naman sa ating comment section.